What is up guys? Good evening. Medyo napa-overstay ako sa office kaya ginabi ako sa pag-uwi. Last video na i-share ko sa inyo kung bakit ako nag-big bike, bakit G650 ang napilit kong motor, at yung mga factors na kinonsider ko bago ako makapag-arrive sa first big bike ko. Nabanggit ko rin sa video na yun na gagawa ko ng separate video at i-detalye ko dito bakit napili ko at napag-desisyonan ko na second hand ang maging first big bike ko. So sa mga nanonood nyo na hindi pa napapanood yung video na yun, pagpasensya nyo lang, medyo ngongo ako dun bali lalagay ko na lang yung link sa description. At kung di ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel ay please paki-click na lang subscribe button dyan at click na rin ang notification bell para notified kayo sa bawat uploads ko. So let's start. After considering nga yung price, yung looks, yung maneuverability o yung bigat niya, dahil gagawin kong daily ride ang first big bike ko, yung fuel consumption, kinonsider ko na rin sa pagpili at saka pagdidesisyon ng pagbili ng bagong big bike or ng first big bike ko ay yung depreciation cost ng unit na pipiliin ko, tsaka yung movement sa market, kumbaga yung kung gaano kadalas maglabas ng modelo yung unit na yun or brand na yun. Baka makarelate nga yung iba dyan na nung nakapili sila ng first big bike nila dahil pinag-ipunan, dahil hype yung unit na yun, pinag-uusapan yung unit na yun, bumili. Ngayon nung ginamit na nila, nabitin, and kalaunan gusto mag-upgrade, gustong palitan, kaya gustong ibenta. Mapapansin nyo nga yan sa Facebook Market o sa mga group page na bago modelo yun low-odo pa yun ba't binebenta na? Ilang buwan pa lang binebenta na. Yung mga ganong instances, kaya mapapaisip ka talaga kung ikakash mo ba yung first big bike mo, tsaka kung ano ba talaga yung big bike na gusto mo. Nasabi ko nga diba nung last video na pang daily ko yung first big bike ko, kaya X na agad yung high displacement o yung mga littered bike. Sinabi ko na rin sa last video na gusto ko yung hindi rin na mag-iiwanan pagka napaparide pag weekend, kaya X na rin yung mga entry level. So araw o linggo o ang lumipas before ako nakapag-decide kung anong big bike talaga bibilin ko. Ang tanong na lang ay kung magkakash ba ako para nakapangalan sa akin yung unang big bike ko, or magsi-second hand ako dahil ayokong matulad sa iba na bumili tapos ibebenta lang ulit dahil nga nabibitin. Ang laki kasi ng difference ng second hand price, low-odo, sa brand new price. On top of that, meron ka pang babayaran ng mga shuttle charges at saka dami pa. Kaya why not mag second hand na lang, iabot nyo kung magkano, magkatawaran kayo, saka say na yun. Magkano lang naman magpalipat ng pangalan sa papeles sa pangalan mo. Isipin mo, brand new mo binili yung bike. Sa case ko, magbrand new ako and wala akong ka-experience sa big bike. Ngayon na, pagsabihin na natin nabili ko nga itong G650, and after 5 months, kung sabihin na natin ngayon, parang nabibitin na ako. Yung presyo nito nung nabili ko, tapos yung presyo nito ngayon sa market as second hand, considering yung mileage na nito, ang laking ibabagsak nito, nasa 100k. Hindi lang naman yung price nito yung binayaran mo or yung selling price nito yung binayaran mo nung binili mo to, kasi nga may mga other charges pa to o mga fees pa before sa'yo i-release. And then syempre dahil first big bike mo, mangangati ka sa kaka-upgrade, and talagang pagka nanawa ka o kaya pag may hanap-hanapin ka talaga, sobrang manghihinayang ka. Isa pa ang dahilan kung bakit ako nag-decide na mag second hand na lang, gusto ko nga rin mag-explore. Gusto ko rin makasubok ng ibang klaseng big bike or ibang brand o ibang big bike. Kung second hand ko man nabili yung big bike, pwede ko siyang ibenta, bawasan mo lang ng magkano, hindi naman talaga malulugi dyan. At least na-enjoy mo. Mapapansin mo naman kung binabarat ka ibenta mo sa reasonable price. Then dagdag ka ulit sa susunod na big bike mo.
at least na-experience mo, na-enjoy mo yung big bike, first big bike mo. Ito yung ganitong mentality siguro applicable lang to sa mga kagaya ko na nag-e-explore kaya hindi naman flexible yung budget talaga when it comes to yung big bike na pang daily. Kasi kung talagang napakayaman ko, ba't ako magsisettle sa 650 or ba't ako magsisettle sa 400? Pwede naman akong mag-littered bike. Or better yet, bumili ako ng pang daily ko at isang pang weekend ride ko. Ayun ay kung sobrang yaman ko. Pero darating rin tayo dun. Well, para sa akin, ganito ako mamili. Marami akong kino-consider dahil dapat calculated yung risk mo dahil syempre, hindi naman mura ang big bike, hindi naman mura ang maintenance cost niyan. Kailangan mo rin i-consider yung long-term na sitwasyon mo owning a big bike. Siyempre, ayaw mo naman ng mukhang pogi na butas-butas naman yung bulsa. Gusto mo yung nag-e-enjoy ka pa rin, nakakapasok yung expressway, may big bike ka. Napaisip na rin ako mag-installment. Pero hindi talaga ako sanay na yung may iniisip kang bayarin buwan-buwan. Gusto kong kung kaya namang i-cash, ika-cash ko. Ayoko na yung dagdag isipin pa na babayaran. Kaya mas nag-settle ako sa second hand na cash kaysa sa installment. Gaya nga ng sabi ko kanina, what if hindi ko nagustuhan yung first big bike ko and then naka-installment ako, di nakapako sa pangalan ko yun. Mapapakawalan ko lang yung fully pay ko. Ngayon, paano ko i-dispose? Ibebenta ko, palugi na ulit para makabili ako ng bago. Ang laking lugi nun. Ilang buwan mo palang ginamit, lugi ka ng 100k, ng 50k. Diba? Parang hindi siya practical. Kaya naman sa makagaya ko dyan na nag-iisip rin na bumili ng big bike. Hindi naman nakakahiyang bumili ng second hand na big bike. Big bike pa rin naman yan. Wala naman silang pakialam kung brand new o second hand yan eh. Basta may big bike ka at masaya ka sa nabili mo, yun ang mahalaga. Hindi naman lahat nakakabili ng big bike. Kaya maging proud ka rin sa sarili mo kahit pa second hand yung nabili mo. Actually, itong si Kulat, pagkabili ko mga 2 weeks lang siguro, parang nabitin ako. Parang gusto ko yung mas malaki or kaya yung mas maganda yung tunog. Actually, pinost ko to ng 315. Binibili na nung mga nagque-query sa Facebook Market ang 275. Birin mo, 2 weeks ko pa lang na nagagamit, depreciated na agad ng 50,000. How much more kung big bike brand new yung nabili ko, 'di ba? Masakit sa dibdib nun. Yun yung sinasabi kong gusto ko muna mag-experiment before ako mag-settle sa big bike na gusto ko. So guys, malapit ako sa bahay. Bilis ng biyahe ko, no? Mga 10 minutes. Actually, umabot yan ng 10 to 15 minutes. Depende sa traffic. So sana nagustuhan niyo itong video na to. May napulot kayo sa mga nagbabalak bumili dyan ng first big bike nila. Hindi ko sinasabing bumili ka ng second hand, pero ito lang yung masasabi ko na experience ko bakit second hand yung binili ko as first big bike ko. So see you again next video. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pa-support yung channel ko at para ma-inspired pa ako na mag-upload at gumawa pa ng mga videos na makakatulong sa inyo na gaya ko, mga first time mag big bike. So, see you guys. Ito, ilang tumbling na lang. Sa bahay na ako. Bye-bye!